Hello, good morning everyone. Mega love shoutout po sa lahat ng ating mga manonood sa ang sulok ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. So, ngayong araw guys is magbibigay ako ng konting reaction lang. Pero magla-live ako later on. Ayan. So, naniniwala kayo sa kasabihan, time is the best truth teller. Diba? So, ang bilis ng karma, diba? Medit Bacelonia. Yung ugali mo, ng hilig-hilig mo, mag-screenshot ng private conversation at ipasa sa ibang tao. O ngayon, lumabas yung sarili mong conversation. Yung anong pakiramdam? At least ako yung conversation natin is between you and me. So, ako lang yung may karapatan na magsagot sa'yo. But yung conversation mo, buong Danjoy community ang trinaidor mo. Imagine, nung pumunta ka sa bahay ni Kuya Brooks, ang ganda-ganda na sinabi mo doon, na sana lumago pa ang community ng Danjoy. Yun pala, yung pagpunta mo doon sa bahay ni Kuya Brooks ay isa yon sa mga way para matupad mo yung plano mo na pasakitan ang Danjoy community. Kaya naman pala, na ang ine-expect doon na bisita is dapat yung sponsor lang, pero sumama ka kasi plano nyo yon. Plano nyo yon kasi ang isa sa mga big sponsors ng pabahay ni Kuya Brooks ay isa sa mga umahawak sa'yo at sa mami-mami mo. Diba? So ngayon, alam nyo guys, kung bakit na-restrict ko siya. Kung napapansin nyo doon sa live niya, ang haba na mabinasa niyang conversation namin. Pero actually guys, hindi ko na yun nabasa. Kasi habang nagko-confronta pa kami sa bawat isa about sa post ko, may karapatan ako mag-post, customer mo ako Customer mo ako, online seller ka Buti nga yung iba dyan, di kami mura-mura. Actually, yung post ko, wala kang pangalan doon. Ang mali mo lang, nag-comment ka doon, tapos dinilet mo. Na pwede mo naman akong message, di ba? Kaya mo naman pala ako yung message, di ba? Actually, ikaw yung may responsibilidad sa akin, So, doon sa conversation namin about doon sa pag-confronta sa post ko, okay pa, nag-uusap pa kami, di ba? And then, habang nag-uusap kami, nalaman ko na ang convo namin andoon na sa GC, ni-screenshot na niya at pinasa na niya. Kaya kung napapansin nyo guys, ang last na reply ko sa kanya, okay, fine. Okay, fine. So, hindi na ako nakipag-usap sa kanya kasi nalaman ko yung convo namin nandoon na sa mga GC, na-screenshot na niya, pinasa na niya. So, doon sa binasa niyang mahaba-habang convo, na humingi siya ng address, di ba? Na-restrict na kita. Na-restrict na kita, di ba? At never kang humingi ng address or nag-update sa akin. Nagbayad ako August 19 kay Sir MJ, di ba? And nag-post ako September 13 na, no? September 13 na ako nag-post, doon ka lang nag-message sa akin. Pero prior to that, wala kami message or in-update sa akin. Nung time na natanggap mo sana yung bayad ko kay Sir MJ, di ba? Kung hindi mo ako nag-chat LBC ka, pwede mo naman sabihin, Sir MJ, puhain mo na lang yung details ni Kapitana. And remember, huwag ka magsinungaling. Sa live selling mo, sa live mo, sabi mo, sa mga gusto pong umorder, makipag-coordinate na lang po sa mga founder ko. Di ba? Feeling boss ka, no? Negosyo mo, pero sabi mo, sa mga gusto pong umorder, makipag-coordinate na lang po sa mga founder ko kung saan po kayo nabibilong. Diba? So, since si Kuya MJ isa sa pinagkakatiwalaan mo, pinakamalapit sa'yo, and that time, nagbigay ako ng pang-charity, so isahan na lang, no? Isahan na lang para wala ng charge. Kasi si Sir MJ may Alipay, ako wala. Diba? So, huwag ka magsinungaling. Natanggap mo yung bayad ko August 19 ng gabi kasi nagpasa si Sir MJ sa akin ng resibo. August 19 ng gabi. Nag-post ako September 13 na. At hindi ako nag-post para lang makisawsaw sa problema ng iba. Ako ang concern doon. No? Ako ang concern doon sa post ko yon. September 13 na ako nag-post. Saka ka lang nag-message sa akin. Diba? Pwede ka naman pala mag-message, diba? Saka ka lang nag-message sa akin at humingi ng details noong September 30 na nag-post na ako. Pero sabi ko nga prior to that, wala ka message dahil hindi tayo nag-uusap. Hindi tayo nag-uusap, never tayong nag-chat-chat, diba? So, huwag kang sinungaling, diba? Supposed to be, ikaw yung magpakumbaba kasi ikaw online seller, diba? Pero ang dami mo sinabi doon, sabi mo pa, ibalik mo yung bayad ko. After mo buruhin ng 3 weeks, ibalik mo yung bayad ko. Actually, sabi nila maliit lang naman daw na halaga. Maliit lang naman talaga na halaga yun, 800 pesos, di ba? Kayang-kayang kitain yun, di ba?
Pero hindi naman it's all about money. Logic doon sa mga sausawerang palaka na feeling ninyo business partner kayo ni Medit. It's not all about money. It's about trust, responsibility, commitment, and being responsible online seller. Yun yung logic doon, hindi pera. Tapos sabihin nyo, isampal nyo sa akin yung 800 pesos. Oh my God, may trabaho ako dito. Malaki ang sahod ko dito. At saka yung pera na yan, pagod, puyat, hirap, lungkot, ang puhunan ko para kitain yan. Kahit pa sabihin nyo 10 piso lang yung order ng customer nyo, since nagdinegosyo kayo, dapat bigyan nyo ng pansin yan. Bigyan nyo ng pansin kasi kredibilidad mo ang nakataya dyan. Pangalan mo ang nakataya once na masira ka dyan. Diba? Alam nyo naman ang social media. Diba? So it's not all about money. It's all not about money. 800 pesos, yes. Porket ba 800 pesos? Parang alam nyo sa mga sasawera. Pinapakita nyo lang na porket 800 pesos yung order ko, parang baliwala lang. But the main issue here is not all about money. It's about credibility. It's about trust and commitment sa mga customer mo, di ba? And personal issue ko yun, so ako ang may karapatan na mag-post, hindi ako nag-post makikisawsaw lang sa problema ng iba, kagaya dyan, na nakikisawsaw feeling nila business partner sila. And isa pa, huwag niyo akong questionin sa pagiging nanay ko, sabihin niyo may anak ka, nanay ka. Huwag niyo akong questionin yung paggananay ko, kasi ako kahit single parent ako, napatapos ko yung mga anak ko, professional yung mga anak ko, may mga trabaho na, yung bunso ko graduating na 22 years old. Sinikap ko yon, itinaguyod ko yon mag-isa, na walang halong sponsor, walang tulong ng iba, walang scholarship. Kaya huwag niyo questionin yung pagiging nanay ko. Hindi kasali dito pagiging nanay. Di ba? Hindi pag-isali dito ang pagiging nanay. Ang pinag-usapan dito is yung business mo. Actually guys, yung issue naming dalawa, hindi naman yun part ng fandom eh. Hindi yun parte ng community niya para ipasa-pasa niya doon sa mga GC yung pinag-usapan namin. Usapan namin yun as a business. Kaming dalawa yung nakakaalam. Pwede naman isettle yun kung isettle eh. Kaya yung last reply ko na okay fine, kasi yun na yung time na nalaman ko na gumala na yung convo namin. Kaya yung binasa mo sa live na dami-dami mong pinasa na mga convo natin na parang ikaw yung biktima. Oh come on, restricted na kita. Kaya hindi ko na nabasa yan. At saka utusan nyo pa kung sino-sino para makipag sa akin. Lately lang no, nagkagulo lang. May mga inutusan sila na para humingi ng details ko. It's too late. Kaya nyo naman pala mag-utos eh. Bakit ngayon lang kung kailan? Kung kailan nagka-issue na. Dapat noon pa. No? Being an online seller, once na matanggap mo ang bayad ng kliyente mo, ng customer mo, ikaw ang mag-reach out, madam, Maria, o Husipa, o sino pa dyan, natanggap ko na po yung bayad ninyo. O ngayon po, hintayin nyo na lang kung kailan ko po mapapaship, pahingi po ng details nyo. Ikaw dapat ang unang mag-reach out once na natanggap mo yung bayad. Tapos sabihin mo sa live mo, hindi naman ako nagbayad sa'yo ng direkta. Siyempre, di ba sinabi mo sa live mo, sa mga gusto po mag-order, makipag-coordinate sa mga founder kung saan pa kayo nabilong. Di ba? Feeling boss lang, no? Feeling boss yung negosyo niya, makipag-coordinate daw sa mga founder niya. So since si Sir MJ, Marinukin yung gala, isa sa pinagkakatiwalaan mo, isa sa pinakamalapit sa'yo. So yun ang pinagkatiwalaan ko at doon din ako nagpadala ng pang-charity mo. Ano masama doon? Kung sa live selling mo sana sinabi mo, wag po kayong mag-negotiate sa ibang tao, sa akin po kayo direct makipag-negotiate at magbayad. Eh di doon ako nagbayad. Kaso lang sinabi mo sa live mo di ba? Feeling boss ka, in-involve mo yung mga founder mo dyan sa negosyo mo. Kaya wag kang sinungaling. Online seller tong binangga mo. Online seller to. Kaya wag kang sinungaling dyan. Wag kang magpabiktim. Never kang nag-reach out sa akin. Huli na, noong September 13 na, noong nagka-issue na, nag-post na ako. Pero prior to that, never ka nag-chat sa akin. At saka lagi mo sinasabi sa live mo, busy po ako, busy po ako. So being a customer, naghihintay lang ako ng update mo kasi lagi mo sinasabi, busy, busy. Kaya wag niyo akong gawa ng kwento dyan. You want war? I give you war. Wag mo ibangga sa akin na yung nanay mo nai-stress. Kasali yung nanay mo. Kasi kung ano yung nabe-benefits mo dito sa social media,
Kasama mo yung nanay mo dyan. So, huwag kayo ma-expect na puro positibo lang. In times of like this, nagkakaroon ng issue, nagkakaroon ng problema, kasama mo din yung nanay mo dyan. So, accept the consequences. Harapin nyo yung mga konsekwensya. Kasi dito sa social media, walang exemption, walang bata, walang matanda, walang babae, walang lalaki, walang bakla, walang tomboy. Lahat dito meron. Kaya huwag kayong paawa effect. Marami akong sasabihin mamaya about Danjoy community. Kaya pala gustong-gusto mo si Egypta kasi nasa utak mo pala ang gumanti sa Danjoy community. Diba? Ginawa mo lang pala kaming bala ni Japina para ma-achieve mo yung gusto mo na pasakitan ang Danjoy community at pabor na pabor ka kay Egypta. Diba? Time is the best truth teller. Diba? So, ayan guys, pag-usapan natin yung iba sa aking live. Maraming salamat po and God bless everyone.